Magandang araw. Ngayon ay ipagpapatuloy natin yung Civil 3D natin. Last natin yung comparison ng design versus NGL. Kung paano kunin yung volume ng cut and fill, yung comparison niya. Ngayon naman, ngayong araw na to, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng data, kung paano kumuha ng data dun sa ginawa nating mga kalsada. Kailangan yon kasi sa actual, kadalasan humihingi yung surveyor ng data. Tayo magbibigay ng data, ilalagay niya sa machine niya, tapos ipa-plot niya ron sa site. Ang gamit natin uli ay CV3D 2024. Ito yung last natin na ginawa. Okay. I-hide muna natin to. Para ma-hide yan, punta ka dyan sa surface properties, tapos dito sa surface style, no display mo lang siya. Okay, yan. Yung surveyor gusto niyang kunin tong data ng road 3. Para kunin ang data ng road 3 na yan, punta tayo dito sa toolbox. Then, punta tayo sa report manager. Extend mo lang yan. Punta tayo sa corridor. Kadalasan, lahat ng kumukuha ng data dito, kinukuha sa section point report. Dito muna tayo kumuha. Right click mo siya, then execute. Yan. Ang selection na corridor natin is road. Tapos ang kailangan natin is road L3. Filter natin sa top. Ito yung top, yung crown, EPS, ETW at saka lane. Ang station niya 0 to 183.5. Ang gusto kong interval is 10 every 10 meter. Okay, magsisimula ako kasi dito yung 0 niya nandito sa center netong road L1. Dito ako magsimula sa 20, tapos ganoon din sa 60. Kaya magsisimula ako dyan 20. Tapos dito kukunin ko hanggang 60. Kasi yung 70, 80, 83 connection yan eh. Bali 170 para ma-reflect yung 160. Then save report natin dito. Click natin yon. Then sa desktop natin ilagay. Lagay natin road 03, then save, type natin sa Excel. Okay, then save.
Katapos nyan, create report natin. Ito na ngayon yung data. Pansin mo, merong station dyan. To station 160. Okay. Ito yung points, yung X, yun yung sting, yung Y yung northing, then elevation, yung offset niya, 0 yung center, ito yung left, 3.3, 5.8, 7.5, ito yung right, 3.3, ito yung string cut na yung crown, ETW, lane, EPS. Yan. Save natin yan. Okay. Then, done. Dito yan sa section point report. Yung iba naman, kung gusto mo naman kunin yung every corridor interval na ito, every 10 meter, pwede mo rin makuha yan. Kung ano yung settings mo dun sa corridor. Example ito. Yung corridor mo, yung corridor mo is yung surface niya sa top. Ito no display sa top. Ito pwede mo rin makuha yan. Pwede rin dito sa corridor point report. Okay, lahat ng merong corridor, ito corridor na yan, corridor report, pwede yan. Ganun din, right click mo, execute, punta ka sa design load, tapos yung corridor alignment of station, kunyari ang kunin natin yung L04 o L03 na rin para makikita natin yung pagkakaiba. L03, station niya 0 to 18350. Then ang kailangan natin is yung crown. Yung crown kasi yung top, ETW yung top, EPS yung top, at saka yung lane top yan. Then road number 3, report alignment. Ito yung pagkaka-arrange. Kung gusto mong mauna yung elevation, pwede mong i-arrange yan. Depende sa'yo. Pero yan muna yung arrangement natin. Tapos, save natin dito. Corridor naman to. Corridor L03. Then, sa Excel natin, corridor L03, then save, then create report. Dito napapansin mo dito pagkakasunod niya yun 10.8 kinuha niya to, dana natin to. 10.8 kinuha niya to, eto mula dito sa 0, 10.8. Kinuha niya to, ang distance na to. Yan, 10.8. Ibig sabihin dito siya nagsimula. Hindi sa connection, dito siya nagsimula. Tapos nag-end siya dito din. Dito siya nag-end. Sa station na to. Papansinin natin yung Excel.
10.8, 20, 30, 40, 50, 60, 70, everything na siya. Tapos sa dulo, 170, 172.7. Bali yan. Kaso nga lang dito nagdoble-doble. Parehas lang naman yung coordinates nito, pero pwede rin dito kunin. Yan. Ibig sabihin yung elevation niyan, kung checkin natin doon sa 10, sa 20, sa 20, sa 20, sa 20 ang elevation 798. Dito sa close ko muna to. Sa 20 ang crown niya 2094,781. 2094,781. Isa 2094,781. Ibig sabihin itong elevation na to na nag-reflect dito is yung top level. Yan. Pwedeng dyan, pwedeng sa corridor. Pwedeng sa corridor, pwede rin sa corridor, pwede rin dito sa selection point report. Pero ang kagandahan dito sa selection point report, organize siya. Kaya dito kadalasan sila kumukuha ng mga elevation. Kunyari kukuhin naman natin yung elevation ng data ng channel. Ganun din. Right click mo, execute. Tapos channel. Isa lang ang channel natin. Naka all. Yan, pwede mong i-select yung lahat ng top. Zero range up to 280. Sabihin na natin every 10 meter tayo. Then folder, kung saan natin i-save na folder, click natin yung folder na yon. Then channel, channel 01. Okay, Excel natin, Excel, then save, then create report. Ganun din, 0. Yan, 7.5 na 0.75, 2.5, 3.5. Ganun up to 270. Yung 280 hindi na nakuha. Pwede mong i-manual naman yun. Okay. Yan. Ngayon sa nakuha na natin yung Excel, ito na yung report natin. Paano mo siya ibibigay ngayon sa surveyor? Siyempre gagawa ka. Sample ito gagawin natin. Copy ko siya. Copy ko. Create natin. Simple Excel lang. L03 top level, top. Okay, delete ko yan. Delete natin to. Filter natin. Tanggalin natin lahat yan. Kailangan ko lang 1, 2, 3, 7 points.
So, ibalik muna natin. Filter natin to. Kailangan ko ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yung iba, para matanggal na. Okay. Yan na. Copy natin to. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Copy. Delete natin. Dapat ito pala ako kumuha. No? Number 15. Okay. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yun. 7. Yan yung station. Station 0. Pwedeng ilagay rin natin yung station dito. Station. Pwedeng ilagay mo yung station dito. Ito. Ito. Lagay natin yung station. Ito yung station na 10, 20, 30, 40, 50, 60. Natin kung makukuha. Hindi. 70, 80, 90, 100, 120, 120, 130, 140, 150, 160. Okay. Customize natin. Ito. Plus 1, 2, 3. Okay. Gawin natin kulay. Yan. Yan, may station na siya. Tapos meron ka ng naka-offset. Okay. Tapos paguhin din natin to. Kasi sa machine hindi na yung kama. Walang kama dapat. Okay. Ganyan. Then walang letter. Okay. 1M. Okay. Replace natin yung M yan, 7.1. Bali yan na. Tapos ito,
lagay natin sa number 1,205. Save natin. Ito na ngayon yung ating rename natin. Code L03 top level. Gawa natin sa Excel, i-convert natin siya sa text file. Save as, tapos ilagay natin yung text file. Pwedeng CBC manggagaling, pwedeng textile, kung ano yung ginagamit ng surveyor nyo. Pero kadalasan ito yung text delimited. Row 3 up. Sa desktop natin ilagay. Save. Okay. Yan. Ito na ngayon yung ating ibibigay sa surveyor. Naka-text. Bali, points, elevation, easting, northing, elevation, then offset, station. Bali yan. Yan na ang ibibigay mo. Merong ibang pamamaraan din paano kunin yung elevation yan. Elevation nito. Pwede mo ring kunin yan dito. Ito kunyari number 4. Road number 4. Click mo yung corridor dito sa profile from corridor kaya points from corridor. Pwede mong kunin yung points, gagamit ka nito, create points. Yung create points ito, punta ka lang sa road number 4 02, tapos ang kailangan natin, yan, select natin lahat to, click natin isa, then shift para, tapos click para ma-select. Kailangan natin is crown, EPS, ETW, then lane. Then okay. Kita mo yung lumabas yung sa every corridor lane EPS. Dito hanggang dito sa yan dulo. Para mapalitan mo ng level yan. Click mo lang yan.
Ito yung points niyan. Okay, sa crown. I-edit ko lang. Gagawin natin points. Elevation only para mag-elevation siya. Yan, magiging elevation yan. Tapos kung gusto mo namang, ayan, kunin mo elevation yan. Kung gusto mo namang kunin yan, kunin mo yan, select mo lang yan. Tapos select, then select similar. Na-select na to lahat. Kung marami, siyempre lahat yun. Pero kung ito lang naman, pwede yan. Pwede ring i-select mo ng drag. Ganyan. Select mo lang naka-drag. Ayan, pwede mo i-select ng ganyan kung gusto mo i-select na. Select mo na ganyan. Kung sakaling marami. Kung meron sa ibang road na corridor na elevation, pwede mo select na ganito. Pagka-select mo ng ganyan, mapapansin mo, wala yung dahil meron ka na select na line. May na-select tayo ng line, kaya hindi lumalabas yung dito. Shift natin to. May na-select na line. May na-select. Kontra lang. Select similar. Yan. Pag ganyan ang selection mo at lumabas to, itong dalawang tong edit sa point na to, ibig sabihin wala ka na select na line. Pag yan lumabas, pwede mo din kunin dito sa edit less point. Click mo yan. Lahat ng selected mong points, makikita mo rito. Makikita mo dito lahat ng selected mong points. 100 to 200 points niya yan. Pwede mo rin siyang copy. Click mo yan, select all mo, then right click mo, then export. Export mo siya dito sa text. Kung gusto mo ng ibang pattern, point, northing, easting, pero automatic upload natin. Tapos load natin dito sa desktop. Load L04. Change natin ng gusto mo ng text or neto o .csv. Then open. Na doon, naka-selected na yon. Export natin. Elevation, adjustment possible, then okay natin. Okay, pagka nag-blue na yan, automatic nandun na yun, nakasave na. Ito na yun. Ang pattern niya as .csv. Yan. Okay. Gawin natin 15. Yan. Elevation niya. Ang pagkakaiba lang dito sa kinuha natin na points na to, hindi mo ma-distinguish yung hindi mo makikita kung saan yung station at saka yung offset niya. Kaya
mix to kumbaga. Mix, pero lahat ng coordinate yan sa elevation yan na selected mo rito sa corridor na to, kasi yung interval ng corridor mo is 10. Kaya nga pag nag-interval ka ng corridor na 5 o ng 15 o ng 20, doon din siya magkakaroon ng points pag sa corridor mo siya kukunin. Ganun. Yun ang kaibahan niya dito sa selection points report. Kaya karamihan ito ang ginagamit, selection report. Ito. Tapos ilalagay mo lang yung top kung anong road, then road 4 example, top, yan, ganyan na. Tapos ilalagay mo lang interval, yung station at saka interval, kung every 5, every 15 o every 20. Pero hindi mo siya exact dun sa 0. Dapat mag-offset ka dun sa at least 10. Depende dito sa corridor. Depende sa ano mo ng corridor. Kasi ito wala na dito. Walang 10. Malabo eh. Kaya 20. Possible na maano mo. O kaya siguro yung 5. Kaya yan. Ganyan. Ganyan ang pagkuha ng mga points. Possible na kung anong type ang gusto mo para maibigay mo dun sa surveyor. Yan. Magiging data mo na siya. Yung ganyan. Sa channel. Ganun din. Para maibigay mo yung data natin yan. Filter natin to. Tapos unselect natin. Kunin natin yung 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Select natin to. Huwag na natin ilagay yon. Ito lang offset niya. Copy mo siya. Simpleng ano na to, yung Excel. Control V. Ito ay gawin natin na 15. Tapos format natin siya ng walang separator. Tatlong digit, 3 digit points niya. Easting, northing, elevation. Tapos ito, tanggalin natin yung letter. Replace yung M. Replace mo ng none. All. Okay. Yan. Ito yung 7.5 offset. Diyan pwede mong ilagay mo rito yung nasa gitna niya yung 10 ay yung 0 station niya, yung 0, di ba? 0 nasa gitna niya, 0 to. Pwede ka maglagay niya ng 0 0 kung lahat ng 0.75. Kung gusto mong palitan ng station, pwedeng palitan mo yan 0 plus 0 0, ganyan. Pati ito kung gusto mo. Kung gusto mong hindi na, yan, wala rin problema. Tapos 1 to 6, yan ang ano niya. Okay, then save mo siya, then save as mo sa desktop, channel 1,
text tab delimited, channel 1 top, save. Okay, then ito na yung channel niya. Yan, ito na ngayon yung pwede mong i-copy sa USB at ibibigay mo dun sa bigay mo sa surveyor. Okay, bali yun lang siguro, yun lang yung ano natin, pagkuha ng points, paano kunin yung points para ibigay mo sa surveyor. Ganun lang, depende sa iyo kung anong gusto mong pamamaraan, pero ang pinaka talagang gamit is eto sa corridor selection points. Yan ang pinaka gamit. Bali ito lang muna. Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat.